Right, so thank you so much, Sir Karstan, sa pag-rationalize ng ating verbal reasoning. Napaka-helpful po, lalo na yung mga technique na ginawa ninyo. Talagang makakatulong yun sa kanila. So thank you, sir, and maraming salamat sa pagsama sa Thank you, amin sir, sa and good 25 evening. days. Yes po. Yun, Sir Ma'am, natapos yung verbal reasoning natin and bago natin tapusin, since last live na ito, paintulutan nyo pong mag-share ako ng kaunting tips and technique or my presentation na maaring magamit natin in the actual exams. Okay, so we will do this as fast as possible para makapag ano pa kayo, makapag pahinga pa kayo and makita na ninyo yung answer kay natin since kanina kasi habang nagka-klase si Sir Kirstan, ina-upload ko na po yung answer key natin sa ating final test and meron na tayong nabigay doon na scan PDF kung saan yung mga maaring I mean, yung mga lumabas dati ng paulit-ulit is in-upload ko doon sa Google Drive natin. Kung hindi nyo pa nakita, after nito, pwede nyo pong tignan. Alright? So, we'll do this as fast as I could. Okay? So far, nakita naman nyo yung screen natin, Sir Ma'am, no? Pahinga pa ba tayo ng 5 minutes or straight na po? Kayo lang po yung ano natin. Yes. So, if gusto natin mag-proceed, proceed agad tayo, Sir Ma'am. Yes, good evening po, 180 viewers na nandito. Last day ng live natin. Actually, guys, no? Alumni namin ngayon sa batch namin sa elementary. Kaso ano lang talaga sa schedule natin ng review and hindi naman pwede na unahin natin yon. Okay, banat daw, sabi ni Sir Giancarlo. Yun, sige. Sige, Sir Ma'am, pagpatuloy natin. Class lang review and rules and PNP exam. Bago nga pala natin i-proceed yun, gusto ko lang po muna palang magpasalamat sa inyo sa pagtitiwala sa amin, no? Sa pagsama sa amin sa 25 days of review. Alam ko, in ano pa lang, paghanap nyo pa lang sa Class Tanglaw, alam ko malaking responsibilidad yung namin, yung gawain namin and saya ko dahil isa kayo sa pinaka-active, no, and pinaka-responsive. Yung tipo bang may nangangailangan sa GC ninyo, sinasagutan nyo kahit wala yung admin. So thank you for that, Sir Ma'am, and hopefully magkita-kita tayo sa servisyo na, hindi na sa susunod na review. By God's grace. So examination description, balikan na natin. The PNP entrance examination is a qualifying test conducted by the National Police Commission, NAPOLCOM, for those who wish to join the PNP with the rank of patrolman and patrolwoman. Subject area natin, we have 4 subject area and for I know na na-discuss natin yun lahat, yung coverage nito and distribution, Sir Ma'am, ng exam natin. Minsan-minsan kasi nagkakaiba yan. Kagaya last November, yung math last November is umabot ng 30 items. So isa yun sa pinakamarami. So far kasi, ang math natin is 20 to 25 and last November is 30 yata yun. Hindi naman ganun kahirap talaga yung math, ha. Pero alam ko mahirap ang math. Pero in terms sa NAPOLCOM, kung alam mo lang talaga yung percentage rate base, talagang makakasagot ka. Kasi percentage rate base, umabot yan ng 5 to 10 items. Tapos yung number series, 5 items din. So 15 na. If merong 20 items na na math, so yung other 5 is yan yung mga word problems na mahirap talaga sagutan sa iba na hindi gusto yung math. Pero kadalasan nga, Sir Ma'am, kung napapansin nyo, yung mga nagtatap, kagaya ni Ma'am Clyde, nagtatap is yung mga magagaling sa math. Bakit? Kasi parang nagiging bonus niya nila eh. Hindi naman talaga lahat tayo gusto yung math. Hindi tayo lahat magaling sa math. Kaya yung nag-excel sa math, ay nag-excel din sila sa exams. Anyway, examination reminder, Sir Ma'am, ha? Examination ninyo is April 27, Sunday na. Parang nakakapanibago, di ba? Bago pa lang tayo nagsama-sama dito sa natin, sa klase natin. And guess what? Last day, last live na natin. So, examination nyo is Sunday, ngayong Sunday na, from 8 in the morning to 11, 3 hours yan. Ano yung kailangan yung dalhin during sa actual exams? So, dalhin nyo po, Sir Ma'am, yung NOA ninyo, printed NOA, di ba, yung binigay sa inyo during filing. Hopefully, hindi nyo pa nawala yon. And ano pa, ID, identification card, yung valid government ID,
mas maganda, mas preferred yung ID po na galing mismo sa pag-file niyo yung ginamit niyo. Mas maganda po sir ma'am na yun yung dalhin ninyo. Okay? Anyway, isa sa valid ID natin is yung national ID, passport, driver's license, ganon. Okay. At iba-iba pang valid ID. Bukod dyan, sir ma'am, yung gagamitin natin sa exams po is lapis, pencil number 2. And hindi naman siya required no, na magdala kayo ng black or blue ballpen. But ano na lang, para makakawala na lang ng stress sa inyo, please sure to bring black or blue ballpen. No? Nakainigit kasi dito is para lang ito dun sa mga patrolman na magte-take ng exam. I mean dun sa promotional na magte-take ng exams. Okay? Security ID pwede sir. I don't know sir Mohamed no. Kung yan yung security ID ninyo, yung company ID ninyo natanggap naman during sa pagfa-file, edi pwede niyo na pong dalhin. Okay? But if meron kang another government ID na pwede mong gamitin, pwede mong dalhin, pwede po. Sir, pwede po ba magdala ng towel during exam? Okay, sasagutin natin yan later, sir. Note, meron dito, only examinees with printed NOA shall be authorized to take examination. Clearances issued by the barangay, PNP, NBI, and court shall not be accepted as valid government ID. Okay, so sa mga nagtatanong, sir, na pwede ba yung police clearance, barangay clearance, hindi daw po pwede yan. Ha? What to wear, ano yung kailangan yung suotin during the actual exams. PNP entrance examination should wear white t-shirt. White t-shirt. Okay? Sir, pwede bang magsuot ng red? No, white t-shirt nga andon. Shoes, any color naman yung shoes natin. But if you have white shoes, mas maganda. And black or dark blue pants, yung mga maong natin, pwede slacks. Ayun, ayun, pwede maong, pwede slacks. So, okay, Sir Mohammed, yan yung gamit niyo pag filing. Hindi, okay, sir. Pwede niyo gawin yun. Anyway, kung meron naman kayong iba pang valid ID, ba't hindi? Pero kung tinanggap naman niyo siya, sir, walang problema. Okay, remember, sir, mama, yung kailangan yung suotin po, dark blue pants or black pants. Okay? Sir, need talaga mag-tuck in. Yes, sir. Sir, need po talaga mag-tuck in, sir, dyan. And of course, sabi nga dito, examinees are advised to observe proper grooming, lalong-lalo na sa mga lalaki dyan. Sir, ma'am, yung may mga colored na buhok sa lalaki, yung matataas ang buhok, bukas Saturday, please ano po kayo, magpagupit po kayo kasi talagang hindi pinapapasok yung hindi naka proper haircut. Hindi naman necessary na naka-army cut, basta proper po yung grooming ninyo. Kasi meron kami nakasabayan nga dati na talagang hindi siya pinapasok dahil mataas yung buhok niya. So stricto kasi si Napolcom. Yun nga, sabi nga nila na para saan ba yung reason mo ba't ka nagtitake ng Napolcom, di ba para naman mag-apply ng police. So isipin mo na agad, when taking the exams, isipin mo na agad na mag-apply ka na sa PNP. Okay? Yes po. Sir, need talaga mag-take. Sorry, nasagutan na pala. Sir, yung test paper pwede gawing answer sheet. Yung test paper, sir, hindi po. Kasi yung, ang pwede nyo pong gawin, sir, ma'am, yung test booklet po na binigay sa inyo. May biguti bawal. Yes, sir. Yung regarding naman po sa inyong answer sheet, hindi nyo po pwedeng sulatan yung answer sheet ninyo. Mind you, napaka-sensitive po, sir, ma'am, ng answer sheet natin. Kahit mabasa, kahit madumihan, may tendency na hindi na yan babasahin ng machine. Kasi by machine yung mag-check ng ninyo, ng answer sheet ninyo. Hindi po yan mano-mano kasi nasa 30,000 plus kayo na magte-take ngayon. Sir, pwede ba polo shirt? Yes, Sir Francis, pwede din naman polo shirt. Pero kung meron kang t-shirt, mas mabuti. Pero kung wala, so far, last take namin and then the November, may nakita ako meron namang nagpo-polo shirt, pinapasok naman. Pero isa kasi yan, Sir Ma'am, yung alimbawa, hindi tayo sure kung pwede polo shirt. And isa kasi yan sa nagbibigay sa atin ng anxiety papunta sa exam. Lalo na yung mga lalaki na hindi na nagpagupit pero yung buhok hindi naman ganun kahaba. Yan yung mga bagay kasi na dapat nating iwasan. Nagkakaroon kasi yan ng anxiety sa atin kung saan hindi tayo makapag-focus, yung confidence sa atin hindi magiging focus sa exam kasi habang nagpipila tayo, iniisip na natin kung ipapapasukin ba kaya ako dito sa exam. Okay? Yes, sir, Kenneth. Pwede po yan. Pwede ba magdala ng bond paper? Hindi po pwede. Kahit dry fit,
Okay naman ata Sir Marvin, yung fit talaga, okay naman sir. Kahit loose, walang problema. Sir, pwede mag-ask anong color sa shoes, white or black. Sir Ken Vincent, hindi naman nila naka-indicate kung color, anong color. Kasi sa ibang region, kahit anong color naman. Sa amin lang kasi sa Region 10, dati talagang strict sila. Pinapasuot sa amin is white shoes. Oo. Okay? White and black po. Yes po. Yes, Sir Wendell. Kahit ano po. Pwede lang, Sir, white. Hindi po, Sir, Sir Ma'am Akira. Hindi po pwede yung may white print, ha? Hindi po pwede. Dapat plain po. Plain white po. Pwede ba long back ang gupit, sir, no? Yes, Sir James, basta hindi lang po yung masyadong masyadong taas na talaga yung pang buboy na allowed, hindi naman po ganoon. Hindi po pwedeng ganoon. Sundin po natin ang dress code ng Napolcom pag mag-take dahil sa labas pa lang may nagse-check na po ng dress. Yes, Sir Patrick Flores. Much better po white shoes with white shoes. Okay, ano man yan. Sir Philip Sneakers. Yes. Yes, Ma'am Kat. Pero nung first take mo namin may mga naka-blue rubber, okay naman po. Oo nga, Sir Ma'am Wendell. Kahit anong uri ng shoes, pero mas maganda kung meron kayong white or black, mas maganda yun. Pero kung walang available naman, hindi naman naka-indicate ng Napolcom yun. Sir, pwede bang sulatan ang test booklet? Yes, Sir Francis, as per Napolcom, pwede niyo sulatan yung test booklet. Pero mas maganda talaga na maghingi kayo ng permission doon sa proctor ninyo. Okay? Para habang hindi pa nagsisimula yung exam, sabihin niyo sa proctor, tanongin niyo, ma'am, pwede ba magsulat dito sa test booklet natin? Kasi yung mga proctor kasi natin na hindi sila lahat nakakaalam ng anong gawin. Isipin po ninyo, hinahire lang sila ni Napolcom. Hindi po sila taga Napolcom mismo. Pag may kaduda-duda sa instruction ng proctor, pwede nyo pong questionin yun. Kasi katulad nyo, hindi nila alam kung ano talaga since hired lang po sila. Okay? Prohibitions dito. Okay, sorry sa background namin na napakaingay. Sir, magbigay ka po ba ng pabaon? Sir James, regarding naman sa pabaon, no, yung mga paulit-ulit na bumalik na questions is na-upload na po natin sa Google Drive natin. So, bibilisan natin to as fast as we could. Examinees are prohibited from bringing the following inside the examination center: firearm, explosive or any deadly weapon, two-way radio, smartwatch po, cellular phone hindi pwede, electronic gadgets. Actually, yung cellular po, yung cellphone natin pwede. Pero sir, yung bag po hindi nyo pwedeng dalhin sa loob ng campus talaga. So sa mga malalapit lang yung bahay, wag na po kayo magdala ng pack bag. Pero sa mga malalayo, upon linya or upon pila sa papuntang room, dapat may ano na kayo, may bilinan na kayo ng bag ninyo. Okay? Yes po, pwede po magsuot ng relo, analog relo. Okay? Or digital, basta hindi siya smartwatch. Binik, yes, okay naman po, binik. Okay? Sir, pwede ko ba nakatakin kahit walang sintron? Yes, sir, crypto. Hindi naman required yung sintron. Sir, pwede po ba yung hindi gano'n ka-dark na blue pants? Hmm. With that, Sir Ken, ang sabi kasi dito is black dark blue pants eh. Wag naman po yung fade na pants. Sir, may time ba naman no sa mga hindi sure sa susuotin ninyo? Kaya nga purpose natin is gawing magbikan tayo ng isang araw sa review natin dahil para dito no yung mga kailangan yung suotin is ma-prepare natin bukas yung mga matataas ang buhok po, trabawin nyo bukas yung mga susuotin ninyo bukas po. Okay? Sir, white pants, pwede kaya? Hindi, sir. Hindi po. Sir, white pants, lalong-lalong hindi po pwede yan. Okay, other things to bring. May tanong kanina, pwede ba yung towel? Yes, pwede po yung towel natin. Lalong-lalo na dun sa mga nababasa yung mga kamay, pwede nyo pong gamitin yon. And water, yes, pwede rin po. Water bottle. Pwede kayong bumili ng mineral, basta tanggalin nyo lang po yung label niya. Okay, walang label po kay Napolcom. Kagaya ng iba dyan na walang label ko, no? Okay, next is okay, ito yung examination center natin. I-ano lang natin, bilisan lang natin. Sa NCR po, dalawa yung examination center nyo. Meron sa Taguig at tatlo sa Taguig, Quezon and sa Marikina. Ito po yung school binyo ninyo. Okay, tignan nyo na lang sa Cordillera, we have Baguio, Abra and Apayao. Narito din po sa Region 1, 2, 3. Nandyan, sir, ma'am. Sa Region 1, sa San Fernando, La Union and sa Pangasinan. Okay?
Sana alam niyo na 'yan ngayon, okey? Sure naman nakalungbak, mala-Andres ng incognito. Yes sir, John Patrick, basta hindi lang talaga gaano kahaba sir, oo. Dapat kasi proper grooming, okey? Hand carry bag sa loob ng classroom ilagay if wala hindi po talaga Sir Mark, yung talagang yung bag natin talagang pinapaano nila. Pero cellphone and wallet puwede niyo pong dalhin sa loob. Hindi puwede Aqua Plus, sir. Puwede naman siguro yung tumbler puwede naman siguro. Pero kung bumili kayo ng mga mineral dapat kunin niyo po yung label, okey? So, ito naman 'no, sa may Maropa sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tignan niyo na lang. Last minute tips sa Google Drive, yes, uploaded na po, on CCT4. Yes, puwede po magdala ng candy. Ano, yes, puwede pala magdala ng candy at ng biscuit po. Ay ine-inspeksyon din naman nila. Okey, ito po yung ano, yung examination ano ninyo, sana sana meron na kayong copy. Sana ngayon pa lang. Alam niyo na po pala, sir, ma'am, kung saan kayo magte-take ng exam, anong room kayo? Pakisagot naman po kung nakita na ninyo sa NOAA kasi 'di ba sa NOAA naka-indicate naman 'yan. So, hopefully alam niyo na. Advice lang natin sa malalayo pa, kagaya namin na 2 to 3 hours pa yung examination center. So, ngayon pa lang sa Saturday, dun na kami natutulog sa, mismong city. Yes po, may discussion sa konti, Sir Stair. Po, konti lang, konti lang. So things not to forget, balikan na natin, yan yung nasabi natin kanina. Anxiety control, sir. Ito yung pinakakalaban natin during the actual exam. Kahit nag-review ka pa ng ilang buwan, kapag yung anxiety na yung uma-attack sa'yo, talagang mabubura yung ilang araw, pinakahabang pagre-review mo, talagang mabubura yon kapag tinamaan ka nito. So ano ba yun yung nagko-cause ng anxiety? Lack of preparation. Pero siguro kayo, hindi naman natin masasabi na lack ng preparation ninyo kasi nga natapos ninyo yung 25 days review natin. Um, okay, baka meron dito kaya nga sinadya natin yung sa GC na lagyan nyo ng region kasi lalo-lalo yung malalayo pa para pwede kayong mag-rent ng kwarto na pwedeng mag-group kayo, no? Para mas makatipid kayo or baka meron kayong kakilala na malapit lang doon para maano nyo ng mabilinan ninyo ng mga gamit ninyo. Okay, ano pa? Failure, sir. Yung failure, sir, ma'am, talagang normal yan kapag nagte-take tayo ng exam. Walang sino, kahit anong hamon ng buhay, talagang meron yung failure. Kung ngayon pa lang, natatakot ka na baka mag-fail ka, huwag ka nang mag-take ng exam. 'Di ba? Hindi naman natin hawak kahit sobrang nagre-review pa tayo. Alam nyo ba, may right timing ang lahat. Okay? Basta gawin lang natin, magdasal tayo, and i-ano natin, ibigay natin yung tiwala natin sa Panginoon. Okay? Huwag kayong matakot. Kung mabagsak, di file ulit, di ba? Wag i-close natin yung mindset na dapat hindi ako mabagsak. So, kapag ganyan, dapat lalong pagsikapan mo yung pag-review. Pero, when time comes na during sa actual exam na talagang hindi mo na alam yung anong isagot, ano ko lang, inhale, exhale ka lang, sir, ma'am. Tapos pagpatuloy mo. Okay? Unfamiliarity with the testing environment o yun pong school ninyo, so dapat alam na ninyo kung saan. And time pressure, yan, hindi talaga nawawala yung time pressure. Kasi yung 3 hours, sir, ma'am, during practice test natin, di ba, alam ko, sobrang haba ng 3 hours, siguro 1 hour pa tapos yung nasagutan yung mga mock test natin. But in the actual exam, yung 3 hours is parang 1 hour lang yan. Lalong-lalo na kapag may nakapagpasa na ng test paper 30 minutes before, doon pumapasok yung kaba sa atin na parang ang bilis ng oras. Merong ibang proctor na nagre-remind ng 5 minutes more, gano'n. Puwede kayong magbili ng gamit sa mga mall, yan ginagawa naman. Yun, may ano si Sir Stair Diseases dito. Meron siyang technique. Puwede daw kayong magbili ng gamit sa mga mall. Kaso lang kasi siguro kung baka may open pa ba sa panahon na yan, oras na yan kasi dapat 6 ano na kayo, nandun na kayo. Yes, may answer kayo na po, Ma'am Yap. Next is time management. So, paano natin isolve yung 5 management? The PNP entrance exam consists of 150 questions to be completed within 3 hours. That is 180 minutes. If you want to leave enough time to review your answers once or twice, here's how you can manage your time effectively. Allocate initial answering time
ano natin, target natin na bukas, sir ma'am, sa mga gustong mag-review, pwede kayong mag-review until before lunch, before lunch. After lunch po, wag na po kayong mag-review. Kapag gusto niyo po sa gabi, manood lang, mag-marathon, pwede po 'yon. Sa mga talagang hindi mapigilan. Yes, final answer kay meron na po. No, nasa Google Drive natin. So, tapusin ko lang 'to. Bukas pwede niyo i-try ito. The PNP mag-set kayo ng timer na 1 minute per questions. So, itong final test pwede niyo i-retake bukas ha. Remaining review time, so kung ginawa natin na 1 minute per question during the initial answering phase, the remaining review time, meron tayong 30 minutes na matitira, ay ito po is gamitin natin sa pagre-review ng ibang tanong na hindi natin nasagutan. So ano ba yung pinaka-technique natin dyan, sir ma'am? Kapag merong isang tanong, di ba kagaya nung sa na-discuss ni Sir Elvin dun sa Logic, na talagang pinapahirapan tayo ng Napolcom. Pag lumagpas na tayo, sir ma'am, ng 1 minute, pag sa tingin mo hindi mo pa rin kaya ma-solve ng another minute po, wag nyo na sagutan. Leave blank nyo na lang doon sa i-mark nyo lang doon sa ano ninyo, sa answer sa test booklet ninyo. And dito din nalilito yung iba. Halimbawa, number 10 nilakbayan natin. Okay, promoted tayo sa number 11. Ang kaso, pagpunta doon sa answer sheet, hindi natin naalala na nilakbayan pala natin yung item number 10. So ginawa natin, instead na sagot natin is for number 11, napunta doon sa 10. Yun, mali-mali na yun, no? So be careful talaga. Presence of mind. Mapupulis tayo. So presence of mind in the actual exam. So be mindful kung ano yung ginagawa natin. That is the 3 hours of your life, and magdidikta yan kung ano yung gagawin mo in the next few months ng buhay mo. So in every opportunity po, take to the greater anong tawag dyan, motivation na ginagawa ninyo. Talagang isagad nyo na. Okay? So, maximize time, answer its questions quickly, and mark difficult ones to return to later. Aim for 45 seconds. Oh, meron na dito pala. Aim for 45 seconds per question for easier ones. Saving extra seconds for the harder questions and review. Halimbawa, question number 1, who is the current PNP chief? So, alam naman natin, si Romil Francisco Marbil. So, wag naman natin paabutin naman ng 45 seconds bago tayo proceed sa question number 2. So with that, pag question number 1, number 3, Romil Francisco Marbil, o di proceed number 2, who is the ex-officio chairman of the Napolcom. Alam naman natin no, na ex-officio chairman ni Napolcom is yung DILG secretary natin, si Juanito Victor or si Junvic Rimulya. Okay? Next, ito yung answer sheet technique natin. So, kung makita nyo, sir, ma'am, forget not, indicate your name. Okay, napaka-importante. Bukod sa makasagot ka, pinaka-important natin po, sir, ma'am, is yung pangalan ninyo, and then anong set kayo, kasi kadalasan 3 set yan, set A, B, and C. So, dapat ma-shade ninyo kung anong set kayo. Kasi in that particular pa lang, kung hindi nyo na shade kung anong set yon, halimbawa set C ka, tapos hindi mo na shade yun, o talagang walang kwenta na yung pagsasagot mo. Kasi hindi yan mababasa ng machine. Talagang mahirapan si Napolcom, saan ko ba ilalagay itong hayop na to? Ano bang set ito? O di wala na pag-asa. O yun nga sabi natin, presence of mind po. Anong set kayo? Yan yung dapat itatak ninyo. Tignan ninyo na dapat na shade ninyo anong set. Napakarami na individual after ng Napolcom. Yung inaalala na set ko ba? Anong set yon? Parang hindi ko na set eh. Parang hindi ko na shade anong set yon. Nako, pagdating ng result, palpak, wala. O kahit sobrang confident ka sa answer mo na, sir, pass ayun sir, 90% tama ako doon. O, pag tinanong na sir, yung anong set ka na shade mo ba? Yun lang. Hindi ko alam sir. O di, paglabas ng result, wala nga. Sir, paano yung tamang pag-shades? Yung Sir Wendell, yung shade natin is hindi siya bubble sheet, box siya. Parang ganito. So, itong ginawa natin, sir, ma'am, sa 1 to 10 is ito yung technique ko, pinaka-Hokage technique. Halimbawa, yung tanong nga number 1, sino yung is ILG natin? So, Junvic Remulla. Huwag nyo agad i-fully shade yung A. No? Huwag nyo agad i-bullet yung A. Pwede nyo gawin mark lang. Okay? Number 1, mark. Wag talagang i-fully. Number 2 naman, sino yung
current PNP chief? So, Francisco Romel Marbil. B, who is the current Senate President? Frances Joseph Chis Escudero, 'di ba? A, sino yung House Speaker? Si Ferdinand Martin Romualdez, who is the current President of the Philippines, Republic of the Philippines. Si Bongbong Marcos Jr. 5, ano pa yung ibang tanong? Who is the first Filipino Philippine Constabulary Chief? Rafael Crame. So, wag niyo agad i-fully shade. Who is the father of the Philippine Constabulary? Henry Allen. D, who is the first Manila Police Department Chief? George Curie. Okay? C, who is the first PNP Chief? Si Cesar Nazareno. Huwag niyo agad i-shade yan. Ano pa? What law created the PNP? RA 6975. So, C. Okay, after nyo, sir, ma'am, ng 10, after nyo po masagutan yung 10 questions na yun, balikan nyo si number 1. After yung number 1 po, i-shade nyo agad, i-fully shade nyo, i-bullet nyo na yung answers nyo doon. Okay? And then, proceed kayo sa number 11, ganun pa rin yung gawin ninyo. Okay? Wag po yung ano, sir, saan po ang link sa Google Drive para sa final tips? Nasa day 25 po, sir. Okay? Nasa day 25 po mismo. Okay? After nyo ma-shade yun, after nyo ma-shade yung 1 to 10 na fully shade na ninyo, balik ulit tayo o return, repeat the process sa number 11. Halimbawa, tanong naman sa number 11 is, what age to requirement to become a president? Diba? 40 years old yun. So, shade mo yun ulit. Mark nyo yun ulit. Okay? Ano yung inherent powers that impose burdens, yung power of taxation. So, mark nyo lang yun, sir, ma'am. Ano pa? Ano yung PNP Reform and Reorganization Act of 1988, di ba? RA 8551 yun. So, mark nyo lang yan. Okay, repeat process hanggang sa naging 20. So, fully shade nyo hanggang sa 21. Mark pa rin. In that way, makakasave tayo ng time sa ano natin, shading natin. Sir, on si Sheet 4. Nasa ano po, sir? Yung last upload po nandun. Yung final test. Okay, next is sample questions sa technique. So, meron tayong 5 questions dito na ano natin, na prepare ko. Sample questions lang ng mga tanong ninyo kadalasan. So, number 1, statement. Ito yung implicit statement after ng exam. Ako, napakaraming nagpo-post nito sa mga Napolcom group. Isa sa group is yung Napolcom 2.0, di ba? Kung hindi niyo pa na-follow niyo 'yun. Yung group ko din yung Napolcom Examination 2025. Please join po our group. And of course, please follow our Class Tanglaw page. No, sir, ma'am. And ano na lang, sabay ko na dito, please paki-follow na lang din yung ng YouTube natin. Maraming salamat in advance po. 'Di ba? Nanonood kayo ng mga doon, recorded doon. So please follow na lang din, sir, ma'am. Tulong na lang. Anyway, na-advertise pa. Statement, if it does not rain throughout this month, most farmers would be in trouble this year. 'Di ba? Nandun ito sa questions natin. So assumptions, timely rain is essential for farming. 2, most of the farmers are generally dependent on rains. Sir, ma'am, ano ba yung implicit? Pag sinabi natin implicit, it means the sentence does not directly describe, yung assumptions does not directly describes yung statement natin. But kung nahihirapan kayo sa word na implicit, sir, ma'am, ano ba talaga yung ibig sabihin niya? 'Di ba? Kasi pag explicit, sabi natin is directly expressed. Pag implicit kasi is refers to something that is not directly stated. But it also express, hindi lang siya directly. Pero ang ginawa talaga ni Napolcom is para malito kayo, pinatili niya yung implicit para mas lalong magulo yung utak ninyo. So, iwas confusion na lang, sir, ma'am, para hindi kayo magulo kung ano ba yung implicit. Pwede nyo po palitan sa implicit ng true, ng follow. Halimbawa, only assumption 1 is true. O, di ba? Mas madali nating maintindihan. O, dito, timely rain is essential for farming. O, assumption 1 is true. Okay? O, that could also be understood as implicit. Para iwas na lang sa confusion natin. So for this one, sa question natin, ang tamang sagot natin dito is, tama ba ang assumption natin na timely rain is essential for farming? Yes, tama siya. Bakit nga? Sinabi sa statement, di ba, na kung hindi uulan sa buwan na ito, maraming farmers yung magkaka-trouble. So tama si assumption 1. How about assumption 2?
Most of the farmers are generally dependent on rains. Tama rin. Bakit? Most of the farmers would be in trouble if it doesn't rain. Okay? So, for this type of questions, correct answer natin is both 1 and 2 are implicit. Yes, Sir Edward. I'll send it right away po after nito. Yun. So, na-explain na natin. Meron pala akong ano dito. So, okay na yun. Both 1 and 2 po are implicit. How about question number 2, statement, be humble even after gaining victory. So, sa statement pa lang, masasabi natin na dapat yung dapat yung mga victorious, dapat humble pa rin kayo even after gaining the victory. So, in question number 2, choices natin is, assumption natin, many people are humble after gaining victory. Tama ba? And assumption 2, humility is a trait of an achiever. Ano ba yung humility? Mapagkumbaba. Alright? So, sa assumption number 1 pa lang, na many people are humble after gaining victory, doon nakakaduda na. Bakit? Sinabi sa statement kasi, yung assumption natin, Sir Mama, should base on the statement. It does not base sa in reality. Kasi pag logic lang yan talaga. Okay? Kahit nga, di ba, doon sa mapping, pinakatip natin doon, kahit po, emergency yun, basta logical mapping, wag kayong dumaan sa one way. Yan po isa sa pinaka the best tip na maririnig niyo. Kahit emergency pa yan, kahit sunog, kahit patay, kahit hospital, basta logical mapping, wag po kayong dadaan sa one way. Kasi logic itong tinitake natin. Balikan natin. Many people are humble after gaining victory. Hindi siya correct assumptions based sa statement. Bakit? Yung statement natin nagsabi mismo na dapat humble kayo kahit nakuha na ninyo yung panalo. So, sinabi niya is maraming tao ang humble after gaining victory is vague siya. Hindi siya ganun ka-direct relate doon sa statement natin. So, pwede natin i-cross out si assumption 1. So, humility is a trait of an achiever. So, ibig sabihin nito, yung mapagkumbaba daw is a trait ng mga winner. Yes, tama siya. Bakit? Sinabi nga sa statement na dapat yung mga after gaining ng victory, dapat humble pa rin kayo. So, assumption 2 is correct. So, for this question, only assumption 2 is implicit. Merong explanation. This is implicit because the statement promotes humility as desirable after achieving success. Yan lang. It implies that humility is a valued quality for someone who achieves victory. Pasensya na kung medyo mabilis yung pagkakabigkas ko. Binibilis na natin. So, ito yung sa mapping natin ha. Makikita nyo po, sorry, hindi nyo makikita yung mouse ko. Yung, yung cursor ko dyan sa screen kasi nakaano lang tayo. Na-upload lang natin kasi ito. So, pagpasensyahan nyo na. Di ba, merong sa, halimbawa itong sa Mabini Lane. So, one way yan, no? Pa-south, one way lang yan. Hindi ka pwedeng dumaan pa north dyan. One way lang yan, Sir Ma'am. Dito naman sa 3rd Avenue. Okay? Makita nyo is two ways yan. So, pwede ka dumaan dyan kahit saan. Kaya itong tandaan natin. Please, if gusto nyo mag-memorize, please try to memorize yung cardinal directions. Ano yon? Yung north, south, west, and east. Okay? Ano ba yung east natin? Yan yung sa right hand natin. East po yan. West natin is nasa kaliwa. Okay? So, tandaan natin na east is sa right hand natin. West is sa kaliwa. Wag nyo po yung kalimutan. So, for question, you are at the gas station for refueling when you receive a call for police assistance about snatching at the corner of the 1st Avenue and Samson Street. What is the shortest legal way to reach the crime incident? So, makita nyo sa option, maraming east, no? And meron ding dalawang north. Kaso, problema natin is wala akong cursor, so hindi natin hindi natin makikita. Yung gist na lang ng ano yung pinapahiwatig ko. Ito po yung tamang sundin natin. Di ba, sinabi is nandito kayo sa gas station, ito naka-green. So, ano daw yung pinaka malapit na daanan ninyo papunta doon sa corner ng 1st Avenue and anong street to? Reach a crime sa corner ng 1st Avenue and Samson Street. Yan pong naka-X. So, since two-way naman, no? Two-way naman itong daan na ito. So, pwede kayong dumaan dyan straight patungo doon. Basta Sir Mama, sundin nyo lang yung one way and two ways. Yan lang po yung pinaka-tip talaga na mabibigay ko sa inyo. Sundin nyo lang po yung one way and two way, ha? Kahit pa may one way na isang block lang, tapos pa south lang, pwede kang one way yun, pa south hindi ka pwedeng bumaba. Pero pinakamalapit yun,
wag nyo pa rin piliin. Bakit? Mas piliin nyo po yung tama talaga, nakasunod talaga kayo sa direksyon. Alright? So, isa pa is, sir, paano kung merong dalawa na sumunod naman sa direksyon and pareha silang malayo, ano yung pipiliin natin? So, piliin natin, sir, ma'am, kung ilang block yun or kung ilang turn o ilang liko ba, ilang liko sila nagkaroon. So, halimbawa, yung isa is 3 liko lang, habang compare natin sa isa is 4, so mas malapit yung 3 liko. Okay, kisa 4. So, piliin natin yun. But that depends, sir, ma'am, sa block. Okay? Kasi meron dito, halimbawa itong airport. So, airport covers 2 blocks. Okay? Compare natin sa isa. Covers niya yung 2 blocks na yan. So, kung 2 blocks, hindi mo ma-consider na isang block lang yan kasi 2 block na ayan si airport. Okay? Basta compare natin kung sino yung may pinaka maikli na dadaanan tapos tama, yun ang correct. Yes, Sir Patrick Flores. Correct ka dyan, sir. Pasado ka na, sir. Ito naman sa logic, no, ito marami nito. Siguro may 5 questions about dito. Syllogism, no deaf person can hear but some deaf persons can talk. Ito yung makita nyo po sila ni Ma'am Laika, yung iba nagtuturo online, 'di ba, yung mag-draw ng bilog. That is very useful din during sa exams. Nagagamit din talaga natin 'yan. Okay? So ito lang. 'Di ba sabi dito is no deaf person can hear. So ibig sabihin, itong deaf person and si can hear is hindi sila magkasama sa box. Habang but some deaf persons can talk. So kaya nga makita nyo si deaf persons and si can talk is meron silang parang Venn diagram, no? Magkatabi sila. I mean, may nakapasok sa kanila. Bakit? Dahil may sinabi nito na some deaf persons can talk. Okay, so ano yung ma-conclude natin? Some persons who can talk are deaf according din sa statement natin. Alright? Alright. So, number 5. Given if a stone is white in color, it must be quartz. Okay, number 5, sagutan ninyo. Ano yung sagot nyo dyan? Actual question siya, number 5. Ano yung sagot nyo dyan? Okay, tignan natin. Okay. Ano yung sagot nyo? Antayin ko po yung sagot niyo bago natin i-reveal yung correct answers. Okay. Shout out sa 194 viewers na andito. Oo. Talagang sipag lang, no, Sir Man? Malay natin, ibigay na sa atin yung pagpasa ng exam. And malay natin, no, yung ilan sa inyo is mga kasama ko dito naman sa screen. Kasi yung iba sa lecture natin is, ano lang, I mean talaga, yung lecture natin iba is galing galing din sa review natin, no? May iba kaming na gusto mag-lecture kaso sila naman yung ayaw. Pero anyway, kung ano naman yung linyada natin, doon tayo. Okay, maraming sumagot na number 1. Talagang kinapin nyo lang siguro yung si Sir Jasper kasi siya yung nakauna. Kinapin nyo lang siguro. Ikaw, Ma'am Yumeso, baka nag-copy ka lang. Sagot ni Ivan Gerald naman is 2. Ay, may naiiba. Tama dito is 5. Nako, wala na tama. Nako, paano ba yan? Last review na to. Bakit, sir? Di ba, given that if a stone is white in color, given that if a stone is white in color, ano ba yan? It must be quartz. This conclusion can be properly drawn if it's true that other white stones have proved to be... Okay. I-analyze natin, sir, mama. Ang i-draw natin dito is yung i-draw din natin, include natin pag-draw yung options. All quartz stones are white in color. Balikan natin Sir, yung last one ang answer. Sorry. Okay, baka kasi yung sa last questions is what in this conclusion can be properly drawn. Iba-iba kasi yung sa, 'di ba? Yung sa last part, baka kasi false yung hinahanap doon. Dito is true. Okay? Sir, baka ibang questions yun, Sir James. Okay? Please, kung makita nyo po anong questions yun, please, pakibigay po sa akin para ma-compare natin. Okay? But, ito kasi, correct answer natin dito is 5. This suggests that all white stones are quartz.
which aligns with the original statement and would confirm the conclusion that a white stone must be quartz. Tama si Mohammed, 5 daw. Congrats. Baka ibang questions yun, Sir James, ha? Yung sabi niyo po. Pasensya po. Okay? Ito, logic din ito. There are 3 kinds of fruits on the table. Wait lang, i-analyze muna natin yung una. Given that if a stone is white in color, it must be quartz. Gawa natin ang illustration. Okay, search natin ha. Baka mali din talaga ako. Given if a Sorry. Search muna natin. Must be quartz. So, search ko lang. This conclusion can be Wait lang, dito natin search sa atong computer ha, para mas madali. Okay, search pa natin. Okay, sige. Sir ma'am, yung sabi dito, yung option 1 and 5 are both correct. Okay? All quartz stones are white in color. This says if it is a quartz, then it is a white. This is the reverse of the required statement. So, hindi siya sufficient. Compare natin sa number 5 na it best supports the conclusions that if a stone is white, it must be quartz to support the idea that the white stones turn out to be quartz with the conclusion, which backs the conclusion. Okay, both 1 and 5 are correct, pero mas pinaka-correct po si number 5. Search na po, sir ma'am. Na-search ko lang din dito sa internet. So, correct po talaga si number 5. Okay? Sorry. So, dito number 6, wow, may sagot na kayo. May 4 ang sagot. May 2. Okay. There are three kinds of fruits on the table. All quartz po yung sagot. Yes, Ma'am Harlin daw. Yes, Ma'am Harlin po. Yung 1 nga and 5 po are both correct din naman. Pero mas compare natin talaga, mas mabigat yung statement number 5. Mas maganda sana to if nakapag-draw ako dito sa screen. Kaso lang, hindi PowerPoint kasi itong gamit ko. No, share slides lang din. So walang option dito. So I gave to you these questions po. Pwede niyo pong i-screenshot itong questions, sir ma'am, para maano niyo po, try to break down. Pero correct answer talaga natin dito is both 1 and 5. Pero since isa lang yung pipiliin natin, that is number 5, pinakabigat po. Tapos nyo na bang na-screenshot itong tanong na ito? Baka lumabas, no? Baka matanong ito sa inyo. Okay, number 6, maraming sumagot ng 1. Meron pa ng 100%, 1 daw, sabi ni Al Shabre. So, sagot natin ito is 1. Wow, correct. Congratulations. Correct kayo sa number 1. There are 3 kinds of fruits on the table, namely banana, mango, and papaya. The number of papaya is 80% of the number of mangoes. The most accurate statement is that for every 5 mangoes, there are 4 papayas. So, di ba, meron tayong example dito, yung 5 papayas po. Paano ba makuha natin yung percent? So, na-discuss to ni Ma'am Clyde yung percentage rate base kung saan 4 divide 5 times 100. Yan. Ito kasi, Sir Ma'am, yung kagandahan ng logic kasi, yung verbal focus only on verbal reasoning, while numerical focus only on numerical questions. But yung logic, kaya ginawa nila na nilagay nila yung logic in the last part, it's because logic is a combination of both verbal and numerical. In the sense that you can say verbal since you have to analyze, comprehend every questions, and numerical in a sense that there are equations solving involved. That's why
mahirap yung logical reasoning, lalong-lalo na ito yung may pinakamaraming tanong in the NAPOLCOM exams. So, magaling naman yung mga lecturer natin sa numerical and sa verbal. So, naturuan kayo doon. Okay? Maliit ba? Klaro nyo ba yung nasa screen natin? Ito po yung PNP seal. Okay? So, kung hindi nyo naman maklaro, bibigay ko na lang din sa inyo itong ano natin itong slides ko na ginamit po. Upload ko na lang din. Siguro talagang maliit. Hindi ko rin ito ma-zoom kasi hindi ko rin pwedeng ma-zoom. Okay? O, maliit nga talaga. Talagang maliit. Sorry. Sige. Yung sa PNP seal natin, meron tayong 6 dyan. Sir ma'am, magkaiba yung sun rays and yung traditional light rays. May nagtanong dun sa GC kung tama pa daw yun. So, magkaiba po yung light, 8 sun rays and yung traditional light rays. Pag sinabi nating traditional light rays, it represent the fighting gist provinces. Under po siya sa sun ng PNP seal. Okay, ito naman yung badge. Okay, ito palaging lumalabas itong Philippine Monkey-Eating Eagle or the Philippine Eagle. Ang tanong doon, tandaan nyo lang, it is the symbol of swiftness and ferocity. Okay, swiftness and ferocity, that is Philippine Eagle. Okay, PNP Shield naman, symbol of protections of all citizens. While trees, okay, ito yung 8 sun rays. It represent the 8 provinces whose ideals of courage, gallantry, and patriotism. While the traditional light rays na nandun sa PNP seal, yan yung fighting gist represent, ano ito? Traditional light rays which represents the fighting gist provinces whose ideals of courage and patriotism. So, medyo sila malapit pero malayo. Yung the way the deliver nila or yung fighting jest. Basta tandaan nyo lang it represent the fighting jest that is traditional light rays. Pero pag walang fighting jest po, 8 sun rays yan. Alright? Alright. Hindi ko makikita yung ibang chat ninyo. Wala ba? Hindi ba kayo nagko-comment? Siguro na last nakita ko dito is itong si Sir Edgar. Pag ba? So, hindi ko nakita yung ilan. Baka siguro naghang lang yung screen ko. So, pasensya kung hindi ko agad nababasa yung mga comment ninyo. Okay, ito, ginawan ko ng table para ma-compare natin the PNP seal and the PNP badge. Lapu-lapu. Pag sa lapu-lapu in PNP seal, it symbolize yung embodiment of all the genuine attributes of leadership, courage, and nationalism. While in the PNP badge, it is the symbol bravery of the PNP. Shield naman in PNP seal, symbol of Philippine Constabulary. Sa PNP badge, it the symbol of protection. Okay? So, memorize natin familiarize natin 3 stars. Sa PNP seal naman, ito yung Luzon, Visayas, Mindanao and 1,700 islands. While sa PNP badge po, Luzon, Visayas, Mindanao pa rin siya, but territorial integrity. Okay? Service, honor, justice. Sa PNP seal naman, these are the added distinct ideals. While sa PNP badge, yung service, honor, justice, it defines ano ba yung meaning ng service, honor, justice. It's sunrise po, walang it's sunrise sa PNP seal. Meron lang dito sa PNP badge. Ano yon? It symbolize the courage, gallantry, and patriotism. Yung laurel leaves naman sa PNP seal lang yon. It symbolize the 14 regional commands. Yung Philippine Eagle po, swiftness and ferocity. Swiftness, ferocity, Philippine Eagle. Glorious evolution of the PCINP. Okay, yung sun, yung traditional light rays naman represent the fighting gest provinces. Okay? So, drill tayo. Okay po ba kayo dyan, sir ma'am? Pag-i-comment naman po. Pag nag-comment pa kayo. Sir, yung 7 dun sa final gen info, di ba? Traditional light rays. Sagot doon kasi fight 8. Sir Adrian, tama naman po siguro. Wait lang tignan natin. Yan nga yung tanong kanina. Okay, yan nga nangungi-ungi na. Bisaya mangud mo di kay may kabalo mag Tagalog ba mo na. Okay. So, hanapin muna natin yung sa final test number 7. Okay, all goods pa din. Nice. Napaka-alive nyo ngayon kasi sir, last day na ngayon ng live. Kaya alive na alive.
Kasi bukas ng Monday, makakainom na rin. Makakapag-inom na rin. Gin Bilog. Kaya tignan muna natin na yung question na kinout ko ninyo. Question number 7. Ano ba sagot natin dun? Ano ba sagot natin sa question number 7? Represent the fight in 8 provinces whose ideals of courage. Ang sagot po dyan, Sir Ma'am, is 8 Sunrays. Tama ba? 8 Sunrays ba yung sagot natin sa answer K? Represent the fight in 8 provinces. Oh, nagkalit-tulito na ito. Represent, ano? Represent the, oh, represent the fight in front of the ideals of courage, galan. Okay. Ang sagot natin, Sir Ma'am, sa number 7 po is traditional light race. Okay, mag-compare natin na yung meaning po. Yung questions kasi for number 7, it represents the fight in 8 provinces whose ideals of courage and patriotism the members of the National Police must possess. Yan yung pinaka-keyword natin. National Police must possess. Kung tignan natin, Sir Ma'am, yung 8 sun race po dito sa PNP badge, it represents the 8 provinces whose ideals of courage, gallantry, patriotism, lead to their revolt against Spain. And if i-compare natin sa traditional light race po, tingnan nyo lang po napakaliit talaga. Nandito sa sun, 'di ba, yung sun nasa ano po, southwest ng ano natin. Gamitin na natin yung ating mga mapping nasa southwest po. Yan yung sun. And then nasa ano, hulihan po, no? Sa pinakahuli. 'Di ba? Makita nyo dan is National Police must possess. So read back na lang kayo hanggang sa mapuntahan ninyo yung 1986 Constitution. After that, the traditional light race which represents the fighting just provinces whose ideals of courage and patriotism the members of the National Police must possess. So tama po yun, traditional po. Yes, mga tulad nun ng Sunday Arats. Sige, online inuman tayo by Sunday. Pagka meron nga dito sa inyo, ngayon pa lang nag-ano na, nagiinom na. Sir Ma'am, seryosohin natin yung exam sa Sunday, ha? Pagdasal natin. Sunrise Spain, traditional fire. Yan. Thank you, Sir Sir Ma'am Bernica. Okay, drill tayo, ha? Henry Allen. Sino ba si Henry Allen? He is the father of Philippine Constabulary and the first Philippine Constabulary Chief. Yes, number 7. Yes, Sir Alvin Matallones. Traditional yun po. Yes, tama po kayo doon. Okay? So, Henry Allen, siya po yung father of the Philippine Constabulary and the first Philippine Constabulary Chief. Kasi siya yung unang ginawang PC chief, no? Nung pag-create pa lang ng Philippine Constabulary, yung Act 175. So, Rafael Crame naman, siya yung kaunahang first Filipino chief. Kung nakita ninyo yung nakita nyo na ba, Sir Ma'am, yung general information explanation natin? Pag-i-comment po. Yung na-upload na kanina, may nakakita na ba dito? Mayroong hindi pa. Sorry kung masyadong maingay ha, yung background natin sa general information. Alsabre, meron po sa day 25. Yung final coaching po, answer case nasa day 24, yung sa yung sa pre-final test. Pero itong pinag-final natin is nasa day 25 doon sa Google Drive. Kaya ano yung sagot ng iba? I mean, balik ko sa tanong, nakita na ba ninyo yung general information? Rationale? Hindi pa. Sorry, talagang sobrang delay ng comment dito, hindi ko agad nababasa. Since hindi ko pa nabasa, proceed na lang tayo. Sino ba si Cesar Nazareno? Kasi na-discuss ko itong mga pangalan na nandito. I think nabanggit ko doon. Sino ba si Cesar Nazareno? Siya yung first PNP chief and the last Philippine Constabulary chief kasi siya yung siya yung naging hepe sa transition niya. 'Di ba? Meron nangyari is martial law. After ni martial law, nangyari doon is yung martial law people power. Okay? Ang nangyari sa people power, nagkaroon tayo ng
palitan ng president kung saan si Cory yung naging president natin, and after ni Cory Aquino makaupo, pinalitan niya agad yung constitution, tinawag yung 1986 constitution or yung Freedom Constitution. Isang taon lang yun. Kasi in that current year din, binild nila yung 1987 Constitution, which is yan yung gamit natin ngayon, 1987 Constitution. Okay? And kung maalala nyo rin sa current events natin, si Ferdinand Martin Romualdez, kung di ba yung mga plebiscite, sobrang sobrang famous doon noon in the first siguro last year, 'di ba? Nagkaroon pa nga ng Senate hearing diyan. Kasi ang plebiscite po kailangan niyan para baguhin or i-amend yung resolution natin. Kaso hindi 'yun nangyari since yung pagpapirma sa mga tao is sa pilitan. 'Di ba sabi nila, pirma ka dito tapos may ibibigay sa iyo na bigas, ganon, pera. Pero ano pala 'yon? Para pala 'yon pag-amend ng constitution natin. Okay? Answer kay yes. Okay, isa natin sa GC. Later po, later. Current PNP chief natin, that is Romel Francisco Marbil. If may tanong, sir, ma'am, sa actual questions nyo na does the ay di ba mas may tanong doon na ilang term lang po yung PNP chief natin, di ba 4 years lang, and then 4 years wala na, hindi mo na pwede ma-appoint in the next 4 years kasi kaisa lang, no, isang term lang. But if the president reappointed the PNP chief, is that possible? Okay lang ba yan? Yes, basta yung pag-appoint niya is may war. Okay? Kung may war, okay lang yung pag-extend niya ng term. But if wala naman, invalid po yun. Okay? So, na-discuss yan ni Ma'am Grace. Okay? Napakinggan ko yan. Who is the DILG Secretary? Juanito Victor Junbic Rimulya. Okay? Juanito Victor yan ha. Juanito Victor or si Junbic Rimulya. And he is also the ex-officio chairman ni NAPOLCOM. Pag tinanong doon who is the ex-officio chairman of the National Police Commissions, that is still Junbic Rimulya. Okay? Yung si Buyeng po kasi, yan yung kapatid niya, si Jesus Crispin Rimulya, yung nandun sa Department of Justice. Francis Joseph Escudero or Chis Escudero, siya po yung Senate President natin. Antonio Torres, siya yung first Filipino Manila Police Department Chief, Manila's finest. Ferdinand Martin Romualdez, House Speaker. Ferdinand Marcos Jr., the 17th President of the Philippines. Pagkamatanong. 675, Department ADLG Act of 1990. Okay, ito lang, naalala ko lang. Magkamatanong, sir, ma'am, yung about sa anong tawag doon? Sorry, search ko lang. Okay, sorry. Search ko lang muna bago ko ma-share sa inyo. Okay, kasi current events to. Baka matanong eh. Wait lang. Ito. Buti na search ko na. Okay, ito kasi ito yung about sa Bagong Pilipinas hymn, 'di ba? Kung saan pinapatugtog natin panahon na ng pagbabago. Palagi natin yung pinapatugtog during the exam natin. Okay, bakit? On June noong Hunyo 4, 2024, inilabas ng Malacanang ang Memorandum Circular 52 na nag-uutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, government-owned or controlled corporations at mga institution pang edukasyon tulad ng mga state universities and colleges na isama po ang pag-awit ng Bagong Pilipinas hymn at pagbigkas ng panata ng Bagong Pilipinas sa kanilang lingguang flag ceremonies or kahit sa mga officials program. Okay? Tandaan nyo yan. That is the Memorandum Circular number 52 for Bagong Pilipinas hymn. Okay? Memorandum Circular 52. Memorandum Circular 52, June 4, 2024. Baka lumabas lang sa current events. Bagong Pilipinas hymn.
Okay? So, R 8551, that is the PNP Reform and Reorganization Act of 1998 that amends certain sections of the RA 6975. Yes, sir. Opo. Yung answer key kasi, yung na-upload kasi natin sa last upload is may answer key na mismo. Right? And na-include na din natin yung questions 111 to 115, which is sa no answer key, hindi pa natin na-upload dun. Alright? Okay, pero baka nga hindi ko pa na-upload, so upload ko na lang after nito ha. Focus lang muna tayo nito. PD 765 Integrated National Police, yan yung INP natin. And during na nangyari yan sa Philippine Decree po, during yan sa martial law. Nangyari kasi diyan, PD 765 po, ginawa ni former President Marcos Sr. na pinag-isa niya yung Philippine Constabulary and Integrated National Police, kung saan parang ano siya, military command na siya, 'di ba? Yes, sir, Kinit. Isa din yan. Required ngayon ni DILG po, lalo sa mga barangays, sa mga LGUs na every Monday po and every Friday, meron kayong flag retreat and, flag raising po and flag retreat. Pero for sure, hindi naman yata lang yun kasi recent changes pa yan. Isa yan sa epekto ng bagong Pilipinas. Alam ko, meron dito yung mga politically, so wala po tayong kinakampiyan na. Sinabi kasi nila, basta Bisaya, pro Duterte daw. Ayun, malayo pa naman yung election eh. Sorry. Power of, ito, yung tatlo, police power of taxation, power of eminent domain, these are the inherent power of the state. Itong just compensation, paulit-ulit natin ang tanong ito sa exams. Okay, just compensation, that is power of eminent domain. Ano ba yung other term niyan? Power of expropriation. Expropriation po. Power of eminent domain pa rin yan. Commission on Election, related to election. Ito naman yung Commission on Audit, Commission on Election, and Civil Service Commission. Sila naman yung tinatawag natin na Constitutional Commission, CONSCON. Okay, kung saan nandun sila talaga sa constitution natin. And ang tanong lang nito, which is not belong to the constitutional commissions, kasi tatlo lang yan. And nandun, na iba is yung Commission on Human Rights kasi hindi naman talaga siya kasali sa constitutional commissions na itong tatlo. Alright, impeachment, mechanism to remove high-ranking officials. Sir ma'am, yung impeachment po natin, siya lang po talaga yung makakapagpatanggal sa president and vice president. Anyway, kung may people power, pwede yon. But if ang tanong is what type of what mechanic can remove the president and the vice president from their office, that is through impeachment lang po. Alright? Yung recall naman is para doon sa mga government, doon sa mga governor, mayor, pwede natin sila mapatanggal tayo citizens through recall by percentage vote or sign, no, resolution. Yes, sir, Kenneth. Through three constitutional commissions po, si Civil Service, COMELEC, and COA. Okay, so ito, konting lang, ilang taon ba bago ka pwedeng tumakbo sa pagka-presidente? Dapat 40 years old. Tumakbo ka na, pwede ka na tumakbo sa president. And yung term mo po is 6 years term and 1 term only. Kapag nakaupo ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo ulit for president. Okay? Kaya nga si Digong, hindi rin siya tumakbo ulit. Age to become the vice president, same pa rin sila. Dapat 40 years old ka na and above. And yung term mo lang, kaibahan lang is 2 terms ka. Si BP Inday, pwede siyang tumakbo ulit kung anong gusto niya. Age to become a senator, dapat 35 years old ka, 6 years yung term mo. Yan, 12 per term yan sila eh. Di ba, na-elect dyan is 12 lang. Ngayon, 12 lang. Yung another 12 is continuous. Okay? Sole power to declare war, Congress. Age to become representative pala is 25 years old. Sole power to initiate impeachment, si lower house after niyang ma-initiate. Ito, tandaan nyo yung difference nila ha.
difference po ni lower house and upper house, si lower house po, siya yung power to initiate impeach. Habang si upper house naman, which is si Senate, they have the sole power to try and decide impeachment. Okay? Sole power to try and decide impeachment. The next election natin is May 12, May 12, 2025, which is ilang araw na lang. And jus soli natin ito, jus soli, right of soil, jus sanguini, right of blood. Ang sinusunod po natin sila ma'am is yung right of blood. Hindi po natin sinusunod yung right of soil. Kapag dalawang parents mo US citizen, tapos ito pa yung nanganak sa Philippines yung bata nila, still po hindi siya pwedeng i-grant natin ng Philippine citizenship. Bakit? Sinusunod kasi natin is right of blood. Kahit pa doon sa Russia pinanganak yung bata mo, basta isa sa inyo is Filipino, automatic no, pwede siyang automatic siya may Filipino, automatic siya Filipino citizen. Okay? Napolcom, ito tinatanong din ito, Napolcom, who shall administer and control the PNP? Sagot natin dyan is Napolcom. Ano naman yung EAS po? Pag sinabi natin EAS, Internal Service Affair, yan yung watchdog of the PNP. Pag law enforcement naman, prevent and control crimes. Pag prosecution, filing of case, dyan pumapasok si Department of Justice, si National Prosecution Services. Pag court naman, center of the PCGS, nandyan si Supreme Court. Pag sinabi natin Supreme Court, siya yung pinaka highest court in the land. Okay? Ano naman yung third level? Third level dyan is si Court of Appeals, Sandigan Bayan. Pag Sandigan Bayan, sir ma'am, yung inililitis dyan is yung mga government officials na ang naglilitis dyan or nag-investigate dyan is sila ombudsman. Sir ma'am, si ombudsman and Sandigan Bayan is magkaiba, ha? Sandigan Bayan is a court. Ombudsman ay sila yung nag-investigate. Ano yung investigate nila? Mga government officials, mga corrupt government officials lang. Alright? So, ano naman yung second level court? That is the RTC, Regional Trial Courts. Ano naman yung first level court? Ano yan? Yan yung MTC. Ano ba tawag dyan? Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court. Yon. Okay. Pag sinabi natin correction, weakest pillar po. Pag sinabi natin Bureau of Correction, prison. Pag sinabi natin BJMP, jail. Alright? Bureau of Correction, prison. Pag BJMP, jail. Pag sinabi natin prison, yun lang yung may mga pinaka-major crimes. Pag sinabi natin jail po, short lang sila. Pag community natin, pinaka-cater natin sa community is reintegration. Pag may tanong, this is the process of reintegration, sagot natin dyan is community. Philippine Criminal Justice System, ito tandaan nyo to. This is the machinery of the state which enforces rules of conduct to protect life and property and maintenance. Okay po ba tayo dyan? Pleb naman, pag sinabi natin pleb, her undecided administrative cases filed by the citizens against erring PNP personnel. Ano ba yung kaibahan ni People's Law Enforcement Board, ni pleb, and the Internal Service Affairs? Pag sinabi natin, sir ma'am, na yes po, Internal Service Affairs, ang nag-investigate doon is mga police. Internal siya, internal. Andan niya, internal. Pag sinabi natin pleb, external naman siya. Yung mga civilians. Kasi yung head kasi ng pleb natin is, civilian. So, kaya nga, kaiba ni IAS and ni pleb, internal si IAS, while si pleb is external. Ano ba silang dalawa? Pag silang dalawa po, they are the defense mechanism. Okay? Defense mechanism, yan silang dalawa. Pag SALN naman, ito SALN, tinanong din ito kamakailan lang. Disclosure of financial connections. Every year po, magpa-file ng SALN on or before April 30. Alright? Statement of assets and liabilities and net worth. Yan yung SALN. Send nyo din po ba yan? Yes, Ma'am Yumeso Yap. So, mga ito, tape na lang, mga most common mistake ng mga examinees natin. Ito, nagamit ko ito sa civil service dati. So, na-revive ko lang. Malapit na tayong matapos. Okay pa ba kayo dyan? 194? Please, pag-comment naman po if gising pa ba kayo or ako lang ba nagsasalita dito. Hindi ko siya nakikita yung mga comment niyo. Okay, itong isang mic na lang gamitin ko para makita ko yung active na comment niyo. Wala kasi ako nakikita comment. Sorry. Wala kasi ako nakikita comment ninyo. Ayun, okay pa pala. Yan, naririnig nyo rin ba ako? Okay ba yung boses natin dyan? Dyan na side?
Kasi gamit ko is yung laptop. Kanina is cellphone yun. Okay pa, okay, yes, okay pa. Mabubuhay kayo nito. May nakakilala nito. Pulis din ito, no? Pulis din. Most common mistakes. Nagising pa. Last live na kasi. Most common mistakes natin, mga examinees. Ano ba yun? Most common mistakes. Misreading questions and instructions. Poor time management. Skipping questions without guessing. Tatlo lang yan. Pero, yan yung most common mistake, mga basic mistake na nagagawa natin, which is nakakaroon, nag-result ng pagkabagsak natin sa exam. Okay, ano ba yan? Misreading questions instructions, halimbawa sa opposite and synonyms, di ba? Opposite and synonyms. Ang tanong doon in the first 5 questions is what is the opposite? I mean, what is the synonyms? What is the closest meaning? So, that is 1 to 5, question 1 to 5. Tapos, pagpunta doon sa 6 to 10, yung instructions doon, sir, ma'am, ay opposite na naman. Kaso lang, sa sobrang gigil mo magsagot sa questions, na ako, alam ko to, na-discuss to. Ano yung closest meaning nito? Pag sinabi natin na, pag sinabi natin na, sorry, wala akong mahalang vocabulary. So, pag sinabi natin ganito, ito yung meaning niya. Alam ko, na-discuss ito ni Ma'am Jen eh. Kaso, sir, ma'am, yung instructions na pala doon ay opposite. So, wala na, di ba? Kahit sobrang alam mo yung tanong, but hindi ka na-misguide ka doon sa directions, hindi mo nabasa, wala rin. Walang purpose rin. Okay? So, dapat talaga basahin natin yung instructions. Pinaka-importante yan. Alright? So, poor time management. Yun yung sinabi ko kanina na dapat when answering po, magkaroon tayo ng time management. Sikapin natin na dapat 45 seconds per question lang. Target natin. Skipping questions without guessing. Ito yung natira kapag 5 minutes na lang yung natira sa questions natin. Dapat, sir, ma'am, no, kapag 5 minutes na lang, wag naman natin na hindi na lang natin sagutan yung ibang tanong. So, skip, bahala na, shade ka lang ng shade doon. Okay? At least na, hindi naman, yung exam natin, hindi naman siya correct minus wrong, yun, correct minus wrong. So, correct naman niya lahat. So, dapat, anuin mo yan, dapat mag-shade ka pa rin. Okay? Kapag hindi mo talaga alam yung sagot, mag-shade ka lang din. Malay natin. Actor niya ito. Alam nyo, nako, basta ganito talaga, grabe yung energy ninyo. Ano pa, bukod dun sa tatlo, ano pa yung pinaka-common mistakes natin? 4, changing answers repeatedly. Okay, tandaan natin, sir, ma'am, na sa NAPOL Combo, unlimited ka naman palit ng sagot. Kaso lang, may tendency kasi na masira yung answer sheet mo. Kaka-erase mo ng sagot mo doon. Baka ano ba tawag dyan sa Tagalog? Masira, sa Bisaya kasi is magisi. Magisi pa yung answer sheet mo. So, baka masira pa yung answer sheet mo. Mabutas pa yung answer sheet mo, kaka-erase. So, sir, ma'am, kapag instinct mo, yung, di ba, alam nyo, yung instinct kasi, kadalasan, tama yan. Di ba, mga girls? Tama yan. So, not all the time na pwede mo yung palitan. Pero kapag sure ka talaga na mali yung unang sagot mo, okay? So, palitan mo na, sir, ma'am. Pero pag hindi ka naman sure, huwag mo nang palitan. Alright? Alright. Number 5, careless shading and answer sheet errors. So, ito lang. Talagang, mapunit. Sorry. Mapunit pala yun. Opo, si Bato po yung nasa picture. Careless shading and answer sheet errors. Ano ba yan? Yan yung ginagawa natin, lalo na kapag na-overshade natin or hindi natin masyadong na-shade yung questions ay hindi rin nabasa ng machine. So, wala ring purpose yun. And isa pa sa mga nagkakaroon tayo ng answer sheet errors, meron ba dito yung nagbabasa ang kamay? Yung basa yung kamay natin, diba? Yung hindi naman lahat ng basa ang kamay pasmado. Meron talagang tao na sobrang pawisin, diba? Pati yung kamay nagpapawis. So kaya nga recommend ko kayo kung pwede, kung talagang basahin yung kamay niyo, dala kayo ng towel para pang punas nyo po yun. And wag nyo pong basahin yung answer sheet niyo. Kasi yan lang yung pinaka-pag-asa ninyo na may pasa yung exam. Yan yung pinaka-gamit natin dyan. So, dapat malinis tayo sa answer sheet natin. Not reviewing answers before submitting. Sir, ma'am, kapag meron ka pang 30 minutes bago pag meron ka pang 30 minutes tapos muna answeran yung 150 questions, please take time to review, ha? Review mo yon.
malamang may mga ano ka doon, may mga may correct ka pa doon. Okay? So review mo din. So confidence and anxiety control, ito yung sabi natin kanina, 'di ba? Paano ba i-control? Sorry, March 1 pala ito. Okay, sorry, March 1. Yun nga, sa civil service ko nga ito nagamit. Confidence and anxiety control before exam, that is Saturday, no? Bukas, April 25, 2025. Simulate the exam. Okay, sleep well night before, eat a light energy boosting meal, prepare everything the night before. Sorry sa ano natin, sa slides natin. During the exam naman, on on April 27 po, focus on use positive affirmations, manage your time wisely, trust your training. Gaya nito. Di ba? Nasa picture natin. Confidence. Yan. Quick recovery tips. Sir, paano talaga, sir, pag hindi ko talaga alam ano yung gagawin ko? Ano ba talaga yung gagawin ko? Pag hindi ko talaga alam, sir. So, meron tayong mga technique dyan. If your mind goes blank po, sir, ma'am, kapag talagang wala ka na talagang maalala, pause for 5 seconds. Take a deep breath and reread the questions slowly. Skip the questions and come back later kung talagang hindi mo na maintindihan. Okay? Balikan mo na lang later on. Kaysa naman maubos yung oras mo doon sa isang tanong lang. And then, paglipat mo, 5 minutes left na lang. 5 minutes left na lang pala. Left noon. So next is overwhelmed by difficult questions. Move on and return later. Don't let one hard questions affect the rest of the test. Then ignore other finishing early. Ito talaga yung nakakapagpabigay sa atin na sobrang kaba. Kapag may mga nakapagpasa na ng papel nila, doon pumapasok yung pagiging ano natin, pagiging tarantitit natin. Nagkakaroon tayo ng anxiety nako. Ilang oras na lang kaya natitira, 'di ba? Diyan yun sila pumapasok. Next is what if you, sir, paano talaga, sir, kapag hindi ko na talaga alam, sir? Ano yung isasagot ko? So, what to do if you don't really know the answers? Okay. So, meron tayo dito tinatawag, sir, ma'am, na elimination method. Ano ba 'yon? Cross out mo yung mga obviously wrong choices to increase your odds of guessing correctly. Halimbawa sa questions na ito, what disqualified voter to vote during election? Illiterate, not able to read and write, poor Filipino citizen, less than 6 months of residence. So ano ba yung pwede nating eliminate dyan? Okay? Ano ba daw yung nakakapag-disqualified? Sir, ask lang, pwede ba mag-solve sa booklet? Yes, pwede po. Ano ba daw yung nakakapag-disqualified sa voter during election? Illiterate? Pwede ba? Di ba, kung makikita natin, meron namang mga illiterate na nakakapag-vote, di ba? Kaya nga, meron tayong mga senior citizen na inaalala yan. Okay? Yung mga special child na sinasabayan, basta qualified na yung edad nila. So, malamang pwede yan. Not able to read and write, di ba? Same lang din yan sa mga illiterate. Hindi naman lahat. Sorry, hindi naman lahat. So, di ba may mga watcher tayo na sumasabay sa kanila. Poor, wala ngang mahirap mayaman during sa election eh. Filipino citizen, lalong hindi yan, no? Lalong hindi yan nakapag-disqualified. So, remove mo na yung 4 na yan. Tama sagot natin dyan is 5 po. Less than 6 months. Alright? Next question. Familiarity technique. Ito naman, familiarity technique natin. If an answer seems familiar from your review, trust your instinct. Kapag talagang nakita ko to sa review, parang na-encounter ko itong question na ito. Dapat, okay na yon. Okay, proceed ka na doon sa next. Add one out technique. Ito, alin yung naiiba, i-remove po ninyo. Halimbawa, retired people who shun socialization and who lack outside interest may suffer Inoue. Kaya sino ba yan si Inoue? Diba yan yung Japanese boxer? So, alin ba yung i-remove natin dyan, sir, ma'am? Di ba yung sinabi natin is add one out. Kung mapapansin natin, sir, ma'am, si option 3, 4, 5, Alzheimer's disease, depression, arthritis, same lang sila. Di ba? They are both illness. So, di ba, technique natin is add one out technique. So, malamang, pwede natin i-remove yung 3 na yon. Kasi same lang sila. And tira tayo kay boredom and senility. So, ano ba si senility? Ano ba si boredom? So, at least, from that, meron na tayong 50% of guessing the correct answer. So, dito naman, gagamitin natin si context clues. Basahin natin yung tanong. Retired people who shun socialization and who lack outside interest may suffer. Ano daw? Retired people na hindi sanay sa pag-social and then wala namang outside interest, di maboboard sila. Tama sagot natin dyan is 1. Okay? Awat to opposite technique. Ito rin. Pwede nyo rin gamitin to.
Look for two choices that are direct opposites. One of them are ideally correct. Okay, halimbawa, sa vocabulary ha, it is imperative, ang naka-underline word po dito is imperative. It is imperative that we finish this before the deadline. So ano ba yung meaning ni imperative diyan? Unimportant, rule, commanding, vital, or patented. Okay. So sir ma'am, hanapin natin dito yung dalawang exact na opposite. So ano ba, alin ba yung opposite dito? Si option unimportant and si option 4 na vital. Opposite yan sila. So malamang isa dyan yung tamang sagot. So alin ba? Imperative that we finish. So dyan na din papasok yung context clues natin. Gamitin natin yung buong sentence. It is imperative that we finish this before deadline. So, di ba? We finish this before deadline. Ibig sabihin, important yan. So, number 1 is not the correct answer. Correct answer natin dyan is 4. Vital po. O, yun nga, direct opposites. Si unimportant and si vital. Okay? Si role and commanding, parehas lang din yung meaning nila eh. Right? Ito rin. Ito yung gusto ng karamihan. Alam ko, ito yung pinakahihintay ninyong technique. Alam ko yan. Default letter technique. Nako, buhay na buhay pa yung dugo natin ah. Ganina 194 tayo, ngayon 198, magto 200 na. Default letter technique. If you have no clue and no time left, always guess the same letter. Okay? If you have no clue and no time left, always guess the same letter. Anong letter yan? Statistically, sir ma'am, C and B are often correct answers in multiple choice exam. Studies on standardized test shows that randomized answer case tend to have C or B or 2 and 3 as the correct answers about 28 to 40% of the time. If you randomly guess different letters every time, your probability of guessing correctly is lower. So, ano lang tayo dyan? Yun, tawag sa Sir Ron. Power of C. Power of B. So, dati kasi power of C lang. Kaso, napapaisip yung gumawa ng tanong, paano ko ba maano ito? Ano ba yung gawin ko dito? So, ginawa niya is dinagdagan niya ni B and C. Kasi 'di ba, kahit nga ako nga kapag gumawa ako ng tanong, pag isip ko pa lang ng tanong, naisip ko na agad yung sagot. So number 1, malamang hindi ko diyan ilagay yung tamang sagot. Ilagay ko diyan sa medyo gitna, yung hindi natin directly nakikita. So B or C, diyan natin yung nilalagay. Bihira lang yung number 5 na sagot. But sir mama, this is not true all the time. Okay? Ito, binigay ko lang ito sa inyo in case talaga na wala kayong masagot. Okay? But hindi siya assurance. Baka sisihin nyo rin ako, sir, paano ba yun sir? Puro naman 3 yung sagot ko. Hindi pa rin ako nakapasa. Hindi pa ako nag-advise ng ganyan ha. Ang sabi ko lang, kung wala na talaga kayong masagot, pwede nyo gamitin yan. Ako. Okay? So, sabi nga dito ng ating idolo, always make educated guess. There's no penalty for wrong answers. Even, wait lang. Okay? So sabi dito sa ating idolo na andito, always make an educated guess. There's no penalty for wrong answers. Even if you have no idea, applying these strategies can improve your score. Okay? Hindi naman talaga correct minus wrong yung exam natin. So, dapat sagutan lang natin ayon sa ating pinaka-educated guess. Okay? Yon, power of Christ. Tama yan, sir. Si idol na naman ninyo, yung idolo na naman ninyo, nandyan na naman. All things are possible. Okay? Kung para sa atin talaga, ibigay yan. Trust the process nga. Yan lang yung ulit-ulit natin na sinasabi. Kung ibibigay yan sa'yo, ibibigay yan sa tamang panahon. Pero hindi naman pwede na hindi rin tayo magsusikap. No? Sikapin natin yung isang bagay para ibigay sa atin yan. Okay, success is the sum of all efforts repeated day in and day out. So, day 25, natapos rin. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng 25 days. Napakalaking salamat po. Thank you sa inyong
participation. In behalf sa kasama ko sa buong review natin with Ma'am Clyde Espida, Sir Roy Esteliero, Ma'am Desa Rehas, Ma'am Grace Capus, Ma'am Ginny Dapat, sino pa? Si Sir Elvin Jan Aconya, si Sir Mark Flota, si Sir Kirstan Requisa. Ako po si Jerome Abaw, nagpapasalamat po sa inyong tiwala. Hopefully 100% makapasa dito. Okay? So thank you so much po. If meron pa kayong mga tanong, I am well prepared to answer. Yes, yung huling pabaon na upload po natin. Yes. Ilan score dapat, sir? Passing rate natin is 70%. 70%. Okay? If di mo alam ang answer, sir, later say always, sabi nila kasi C is correct daw. Yes, God bless po sa inyo. PBC board para matungtungan ng answer. Hindi po pwede, Sir John. Hindi po pwede. Okay. So, inom. Ano mga lasanggero dyan? No? Gusto naman. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Good night. Sana may natutunan kayo. Okay? Okay, sorry. Ilan score dapat? 110 dapat. Yes, thank you. Okay, so thank you. Sir, okay lang po ba? Yes, Ma'am Leia. Pero kung meron kayong t-shirt, bakit hindi? Pwede po yun. Okay, upload ko po ngayon yung answer kay natin. Thank you. Pag-hintay na lang din sa recording natin. Thank you so much, Sir Ma'am. In God's grace po, siyan. Thank you, Sir Jomar. Sir Jonas Cruz, gusto nyo bang kumanta pa ako? Parang alive pa kayo eh. Sir, ito. Lastly. Lastly, Sir Ma'am, yun pong day 1 test natin and then yung day 2 po, nire-upload ko doon sa day 25 ha, para pwede nyo tingnan ulit. Okay? Kasi yung day 1 and day 2 na final test natin, maraming lumabas doon. Kaya nga binalik ko doon sa inyo. Okay, so thank you. I-end na po natin yung stream para ma-upload na natin yung recorded. Okay, thank you po. Ayaw ko po sana mag-end kaso yes po, pwede kahit anong belt. Pwede rin kahit walang belt. Hindi na lang siguro natin ito i-end, no? Parang hindi nyo pa rin gusto eh. Siguro bukas sa Sunday na lang natin ito end. Okay lang ba? Thank you so much. Trust the processor. Ano mang mangyari bukas sa Sunday po, wag nyo sisihin yung sarili ninyo. Okay? Basta gawin nyo lang talaga yung pinaka-the best ninyo. Kung mapasa, thanks God. Kung hindi mapasa, thank you God. Kasi may panahon pa para mag-rest back tayo. Sino may virtual hugs to my fellow takers. God bless po sa inyo. Online inuman na lang. Okay, pwede tayong magdamag tayo ngayon. Okay, thank you, Sir Clarence. Yes, thank you. Good night po. End na po natin ha. Para sa record dyan.